Good day, brothers and sisters in Christ. Nandito po kami para pag-usapan natin ang mga at basahin natin ang mga salita ng Panginoon ayon sa Biblia. Basahin po natin, puntahan natin ang Hosea chapter 4 verse 6. Sis, pakibasa mo. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Saying, thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Sa Tagalog, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Eto mga kapatid, ano pong lihim dito sa sinasabi na ito ni Prophet Hosea na ibinigay ng Panginoon? Ang sinasabi niya rito na ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ito na nga yan mga kapatid. Yung ating sineselebrate Christmas, New Year, para malaman ninyo, ito po ay pagan, kapiesta ng mga pagano. Hindi ito galing sa Panginoon. Kaya sinasabi ng Biblia, saan ba tayo maniniwala? Sa gawang tao na mga kapiestahan o sa Panginoon? Para malaman natin ano ba yung mga kapiestahan na yan. Basahin muna natin ang pangpito. As they were increased, so they sinned against me. Therefore, will I change their glory into shame. Sabi niya rito, kung paanong sila'y nagsidami, gayon din sila nangagkasala laban sa akin. Aking papalitan ng kahihiyan ang kanyang kalwalhatian. Tingnan mo mga kapatid, kasi itong pinamudmod sa atin ang mundo na ito, na itong mga kapiestahan, ano ba yung mga kapiestahan sa atin? Napakarami, katulad ang ikinagagalit ng Panginoon dito na wala sa Biblia. Yung ating pag-celebrate ng Christmas at New Year. Alam ba niyo si Santa Claus? They call it in the Bible, si Santa Claus is the father of Christmas. Diba? Pagan. At sinasabing, who is the mother of Christmas? Alam na ninyo kung sino yun. Sa Katoliko, alam nila kung sino yun. Lagi nilang nagnunubina sila roon, lahat. Babae ang tinutukoy ko. Sinasabi nila, the only deity of God. Para malaman po natin, ang deity ang siya magmamana ng trono ng Ama, kundi ang Panginoong Hesus. Jesus Christ alone, wala nang iba. At saka walang ibang daan, kundi siya lang. Kaya mag-ingat po kayo. Next. And they eat up the sin of my people, and they set their heart on their iniquity. Sa Tagalog, sila ay nagsisikain sa kasalanan ng aking bayan at inalalagak ang kanilang puso sa kanilang kasamaan. Mga kapatid, yung pong para malaman ninyo, marami po tayong pagkakamali na hindi natin alam. Unang-una po, yung mga piyesta, marami po niyan sa buwan ng mga umpisa ng Abril, mga kapiesta ng mga santa. Para malaman ninyo kung hindi kayo titigil dyan, talagang kompromiso ang inyong kaluluwa. Kasi po yan ay gawa po yun ng mga pagano. Pagan worship po yan. Wala po yan sa Biblia. At sinasabi po rito sa Hosea chapter 4 verse, ato sinasabi, sila ay nagsisikain sa kasalanan ng aking bayan at inilalagak ang kanilang po sa kanilang kasamaan. Kasi po yun, ay kaliwaliwanag sinasabi ng Biblia. Now,
dapat ang mga tao ng Panginoon, mananampalataya sa Kanya, dapat hindi raw kumain ng pagkaing inahin sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Kaya kahit na sabihin nyo, mga born again tayo ngayong Christians, kung kayo kumakain dyan sa mga piyesta, at kayo ay dumadala, you are not really born again into spirit. Kasama pa rin po tayo doon sa sinasabing paganong pananampalataya. Paano ba tayo maliligtas dyan? Kaya yun ang akala ninyo, maliligtas kayo, pala hindi. Kaya mag-ingat po tayo riyan. Sa next po. And there shall be like people, like priests, and I will punish them for their ways and reward them their doings. Sa Tagalog, at mangyayari na kung paano ang bayan, gayon ang saserdote at akin silang parurusahan dahil sa kanilang mga lakad at aking gagantihan sa kanila ang kanilang mga gawa. Para malaman po ninyo ayong saserdote, ito po yung ating mga ngaral ng Biblia. Magmula po sa pari o kaya priest, sa mga pastor. Yan po ang mga parurusahan ng Panginoon, saka po tayong mga nagsiselebrate ng mga paganong mga piyesta. Maging ito pong Christmas, New Year, mga kapiesta ng mga patron-patron. Wala po sa Panginoon yan. Kaya po mag-ingat kayo dyan. Kaya ito, sinasabi rito, at mangyayari na kung paano ang bayan. Gayon ang saserdote. Saserdote mga pare po ito, hindi lang pare, mga pastor. At akin silang parurusahan dahil sa kanilang mga lakad at aking gagantihan. Ano yung mga lakad? Kanilang mga gawa. At aking gagantihan sa kanila ang kanilang mga gawa. Kaya sabi po ng Panginoon, ipagsusulit tayo when we die. Everything will account on us. Everything that we done in this world under the sun. Kaya wala pong kaligtasan tayo dyan. Kaya mag-isip-isip po kayo. Kasi sinasabi rin po ng Biblia, the ignorance wasn't innocent. In other words, the people ignorance is not an excuse. Kaya po sinasabi ngayon ito, kaya sinasabi ng Biblia, tayo hanapin natin ang katotohanan sa Biblia. Ano ba yung katotohanan? Mga salita ng Diyos lang hindi tayo maluko. Ayan po yan. Kasi po ang sinasabi rito, maging yung mga ngaral na Biblia, kasama rin pala nating parurusahan doon. Kaya pagdating doon, hindi mo na pwedeng ituturo si Pulano. Magkakasama doon sa kaparusahan. Sinasabi po ng mga nearly death experience sa YouTube. Na sila nakarating na doon. Saan? Sa impyerno. Sinasabi po roon na yung nagsiselebrate ng mga holiday, yung mga piyesta na hindi ayon sa Panginoon, magsanib po ang laki ng Asia at saka yung Africa. Ganun na po ro, kadami, kalaki ang kinaroroan nila. Kaya mag-isip-isip po tayo dyan. Basahin naman po natin ang Jeremiah chapter 10 verse 2 to 5 po yan. Pakibasa nga. Thus saith the Lord, learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. Ito po yon. Sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, at huwag kayong mangaglupaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nangaglulupaypay sa mga yaon. Tingnan mo pa nga to. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon dito, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. Ibig sabihin po niyan, katulad niyan. Christmas. Bagong taon. New Year. Para malaman po natin, ayon sa Hebrew, yan pong papapalit ng taon is March 1st. Marso po. Sa simula po ng springtime.
Kaya dyan po natin malaman yan. Kahit ano mo laking diferensya po ng sineselebrate natin. Kasi po, ano ba ang sineselebrate ng Panginoon? Mamaya babasahin natin. Malalaman nyo kung anong mga kapiestahan ang talagang nakalagay sa Biblia. Di ba? Sis, pakibasa mo. For the customs of the people are vain, for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman with the axe. Sa Tagalog, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Tingnan mo? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Tingnan mo, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Diba? Yan pong mga sineselebrate natin like Christmas, bagong taon, kapiestahan na mga santo-santa. Sinasabi niya sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Hindi po naaayon sa Panginoon yan. Kaya po kung kayo padadala dyan, binawarningan na po tayo rito na hindi po yun naayon sa Panginoon. Simple lang po na yan pagan. Saan ba nanggaling ang pagan na pananampalataya? Old Babylon, sa Greece, sa mga Grigo, sa Babylonia, Persia, then sa Rome. Ayan po yan. Diyan lang po nanggaling ito. Sa Egypt, ayan po nanggaling itong mga sineselebrate natin na hindi na ayon sa Panginoon. Tingnan mo yan, babasahin ko, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay na manggagawa na sa pamagitan ng palakol. Tingnan mo ito, Sabi ng Panginoon dito, tingnan mo ang sinasabi niya dito. Ito po galing sa mga kahoy na ating mga pinutol. Tapos ano pa sinasabi niya sa next? They dig it with silver and with gold. They fasten it with nails and with hammers, that it move not. Sabi niya rito sa Tagalog, kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakabit ng mga pako at mga pamukpok upang huwag makilos. Tingnan mo yan mga kapatid. Ito po yung ating mga ginagawang mga Diyos-Diyosan natin. Ito po ang sinasabi rito. Kaya sabi ng Panginoon sa ibang pasahe sa Biblia, sa titigas ng ulo nyo, gumawa pa kayo ng mga Diyos-Diyosan ninyo. Para malaman ninyo yung mga gawa ninyo sa kamay ng mga Diyos ninyo, hindi ko paninirahan niya at hindi ko isinisir ang kapangyarihan ko. Dahil sa mga kalukuhan ninyo, sabi niya, aalisan ko kayo at hindi ko kayo pakikinggan. Ibig sabihin po niyan, akala natin nakaalis na tayo sa Book of Life, yung pala hindi. Be careful po dyan sa sinasabi ng Biblia. Next po. They are upright as a palm tree, but speak not. They must needs to be born, because they cannot go. Be not afraid of them, for they cannot do evil, neither also is in them to do good. At sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita, kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Ito na po yung mga Diyos natin. Ayan po, pinagmamalaki natin kung ano-ano ginagawa natin. Sabi ng Panginoon, mga mangmang tayo. Mga loko-loko tayo. Nandyan siya, ang ating Diyos na buhay. Sino po? Ang Panginoong Jesucristo. Siya lang ang makapagliligtas sa atin. Wala na pong iba. Kaya wag po tayong pakatigas ng ulo. Dahil po pag sinabi po ng Biblia, pag tayo po ay namatay, wala na po tayong pag-asang umatras. Kaya po, yung, kung ano po ang itinanim natin ditong kalukuhan, siya rin po nating anin. Yan sabi po sa awit. Kaya mag-ano kayo, mag-ingat po kayo dyan. Sinasabi po rito, ano po raw ang mga kapiestahan ay binigay sa atin ng Panginoon. Di ba? O pakibasa mo nga sis kung ano yung mga kapiestahan. Ito talaga dapat ang celebrate natin, hindi yung mga kung ano-ano pa man. Number 1, Passover.
teaching redemption through Christ's sacrifice. Sabi niya itong, ang sabi niya ng Passover, sabi niya dito, tinuturuan tayo ng Panginoon at para malaman natin na ang Passover ay pagpapatawad ng Panginoon sa atin, ha? Para hindi masayang yung sakripisyo niya sa krus, ha? Tapos ano pa yung pangalawa? Ilista po natin para alam natin. Number 2, unleavened bread, showing how to remove sin from our lives. Ito ang katotohanan na sinasabi niya. Ano po itong unleavened bread? Ito po yung sinasabi, kapiesta na gagawa sila ng mga pagkain, tinapay, na walang pampaalsa. Ayan po. Yan sinasabi niyan. Ibig sabihin, kung ang mga tao makakasunod sa kapiesta na yan, talagang ang Panginoon nasa kanila. Sinasabi niya, ganun talaga yan. Tapos, sabi sa pangatlong kapiesta, ano yun? Number 3 is Pentecost, teaching redemption through Christ. Pentecost. Ang sinasabi po ng Pentecost, umaasa tayo na ang Panginoong Isus lang ang makaliligtas sa atin at makapagpapatawad sa atin. Para malaman po ninyo na wala na pong ibang daan na makapagpapatawad sa atin, walang sino man, kundi ang Panginoong Isus lang. Tapos ano pa? Number 4, Feast of Trumpet, pointing to Christ's return. Kita mo, ito, importante ito, Feast of Trumpet. Ang sinasabi, in the last trump, sinasabi na Biblia, in the last trump, sinasabi niya. Patungkol ito doon sa in the last trump. Na yun pala, yun ang pagbabalik ng Panginoon, in the last trump. Yan ang pagbabalik niya. Na ibig sabihin, sabi ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik, uunahin niyang kukunin o ililigtas yung kanyang mga Jesus Christ believers. Yung sinasabing snatch away. They call it ng marami sa mga kongregasyon, rapture. Snatch away. Doon pa lang po mangyayari yung rapture. Pero po ang problema natin, kung wala tayo sa Panginoong Isus, kung saan tayo nagdarasal, maaari pong hindi tayo kabilang doon sa mga agawin niya. Kasi po, sinasabi ng Biblia, aagawin niya yung kanya. Mga tao, kasama na ng mga namatay, na may pananalig sa kanya, walang ibang Diyos. Sila mauunang mabubuhay, followed by yung mga tao na agawin niyang buhay. Para palitan niya na bagong kasuotan, sila po yung tinatawag ng Biblia, the bride of the groom. Sila po ay iangat into the air para salubungin ang groom. Ang groom po dito sinasabi ang Panginoong Isus. Sinasabi na pagkatapos ng mga tao niya ron sa taas, ladali niya po sa isang safe na lugar sa siya babalik para parusahan ng mundong ito. Sige, next, ano pa? Number 5, atonement, representing Satan's ultimate removal. Ito na po yung atonement. Ibig sabihin po nito, sa kanyang during the day of the Lord, susungkaban niya na po yan si Satanas. Ang mga susungkaban po ng Panginoon dito, kasama po yung mga taong tumanggap ng mga tanda, dahil hindi na makabili ng pagkain kung walang mga tanda, di ba? Tapos yung nag-worship doon sa imahin niya, then the false prophet and the false Christ, including Lucifer, yung pong susungkaban po sila huhulihin na po sila ng Panginoon. At yung pong false Christ, hanggang yung mga false prophet at yung mga tumanggap ng mga tanda, mauna po sila doon sa the lake of fire. Si Satanas po, ayon sa Biblia, ikukulong po ng Panginoon sa ilalim sa the bottomless pit for 1,000 years. Ayan po. Kaya during the reign o paninira ng Panginoon dito for 1,000 years, they call it millennium. Yan po ang tunay na millennium. Wala pong magpapagulo yun. Wala nang kaguluhan kasi Satanas po, ayun, naka-chain na po siya doon, nakakadina doon sa ilalim. Diba? Siya po, papakawalan na yun sa Biblia after 1,000 years. Diba? Then after that, magkakaroon nila ng pagja-judge ang Panginoon, diba? Sabi niya, lawawakas na lahat, then judgment day. Ayan na po yan. Saka yung mga nasa impyerno, yung mga hindi nabuhay that time, na pagbabalik ng Panginoon, continuous pa rin po sila doon sa impyerno. Hanggang sa matapos ang 1,000 years. And after 1,000 years,
dadalhin po sila lahat sa ibabaw para husgahan, di ba? Para kung hindi tayo papalarin doon, papunta tayo doon sa the lake of fire. Kaya sinasabi in the Broadway, sinasabi rin na Biblia, many are called but few are chosen, di ba? Ayan yung sabi ng Broadway, ayan po ang daanan na pakalawak. Marami raw po ang pupunta ron. At kaduluduluhan po noon the lake of fire. Forever na wala na pong kamatayan yun. Hanggang buong buhay mo nandun na po tayo. Kaya mahirap po yan. Kaya mag-isip-isip po tayo dyan. O ngayon po, susunod po ano yung kapistahan pa? Number 6, tabernacles, picturing God's kingdom. Yan, itong tabernacles. Ito po yung promises ng Panginoon, di ba? Na sabihin, i-establish ng Panginoon yung kanyang kingdom dito for 1,000 years. Ayan po yan. Pagkatapos pong wakasan yung mga taong masasama na sa kanila ay walang Diyos na totoo, marami silang mga Diyos-Diyosan, yun sa po, wawakasan na po lahat ng Panginoon yan, di ba? Dahil po, i-establish niya rito yung 1,000 years, ibababa po yung bagong Jerusalem, kasama po yung kanyang mga inagaw kanila at yung mga namatay na bubuhayin niya, nakasama niya po for 1,000 years. Ayan po yung sinasabing tabernacle, picturing God's kingdom, kasi po, ito yung kanyang promise na sinasabi, mapapasak atin ang kanyang kinalalagyan. Okay, kaya sinasabing kingdom, kanyang pag-ari, kanyang kaharian. Kaya titira siya rito na siyang maghahari for 1,000 years, di ba? Sa pangpito, ano yun? 7, and the great day revealing God's plan for humanity. The great day. Ang sinasabing the great day, yung kanya pong second coming of Jesus Christ. Diba? Kasi po, tandaan po natin na sa kanyang pagbabalik, sabi po niya, I will burn all, including men. Diba? Pagkasi hinog na ating kasalanan, kaya tayo wawakasan. Kaya kung kayo naniniwala na itong mundo natin, walang kawakasan, mag-isip-isip po tayo dahil sinasabi niya, ang wawakasan niya ito dahil sa ating grabing mga pagkakasala. Dahil ito po ay pinupulyot po natin ang mundong ito sa kasalanan, di ba? Grabe, masyado po tayong gahaman sa kapangyarihan, sa kagandahan, kagwapuhan, di ba? Sa pera, kung ano-ano pa. Ayan po ang gahaman tayo dyan. Akala natin hindi tayo mabubulok. Kasi sinasabi ng Biblia, when you die, sabi sa tayo yun, everything is gone. Ibig sabihin, wala tayong mapapakinabangan sa ating mga pinaghirapan dito. Maganda sana po yung mga pinaghirapan natin kung naayon sa Panginoon. Pero kung hindi, kapahamakan po ng ating kaluluwa kasi i-account po tayo sa lahat ng ginawa dito sa mundo under the sun. Yan po. Kasi sinasabi ng Panginoon pag dumating, the second coming ng Panginoon, sabi niya rito, the time of ignorance is over. Kaya wala na pong excuse yun para sabihin, hindi sa amin tinuro, inobliga po tayo sa Biblia na magbasa ng kanyang mga salita sa Biblia. Kasi hanapin daw po natin ang katotohanan. Nang iyang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Yan, magpapalaya sa atin sa pagkaloko ng mundo. Ayan po ang sinasabi. Kasi ang mga salita ng Biblia, ang salita niya rito sa Biblia ay totoo. Totoo. Na para naman ating ganapin o sundan nang hindi tayo mapahamak. Pero kung malaki po ang ego natin. Grabe ang ego natin Yung mga pride natin, galit na galit ang Panginoon diyan. Kasi sabi ng Panginoon, we are all nothing. Wala raw tayong
Lahat tayo may kasalanan, kaya pag-isip po kayo dyan. Kaya sinasabi ng Biblia, kung ang sino man ay nagsasabi na siya ay walang kasalanan, siya ay nagsisinungaling. Kaya pag-isipan po natin ang kapiestahan na ating pinagdiriwan ay hindi po naayon sa ating Creator. Ayan po ay simple man-made po yan na kapistahan, which is against to the Creator. Saan ba tayo maniniwala? Sa salita niya sa Biblia o ang salita ng tao? Pag tayo sinundan po ang salita ng tao, pabor po tayong pupunta sa impyerno. Paano po? Maraming salamat sa mga nakinig. Pasensya na kayo kasi ako yung nangangaral ng Biblia, ang sinasabi ko talaga ang totoo ayon sa Biblia. Walang paligoy-ligoy po ito. Para malaman po ninyo na wala pong tinuturo ko po yung kung ano talaga ang gusto ng Panginoon sa Biblia nang tayo maligtas. Paano po? Salamat. At ito po ang inyong kapatid. Si Pastor JC. Marami pong salamat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Panginoong Hesus, Yeshua, Jesus Christ, the Messiah. Amen.